Good afternoon mga kaharot, welcome po sa aking channel. At sa araw na ito ay inabot tayo ng hapon. At ang video pakikita po sa inyo, kung nakikita nyo yung mga kulom na yan sa likod ko, yan po ay bubuhusan natin. At yan guys, tingnan ninyo. At ito nga ang ating mga kulom ay yan, nakatayo na. At itong area na ito ay para bukas, wala pang mga suporta yan. Pero ang binuhusan natin ngayon mga kahardot ay ito. Ayan. Ayan ang ating binuhusan. Yan, may mga nakasupport na yan at may mga hulog mga kahardot. At yan, kung makita nyo, ayun, nagbubuhos sila ron. Hindi naglagay na scaffolding. Nakaapak na lang sa forma. Ayan po ang isang madalian. Dahil 3 meters lang naman ito. At syempre, kailangan natin checkin ang kulom na nabuhusan. Ayan, chinecheck po natin yan para malaman natin kung ito ay nasa hulog. Obligado natin i-check para malaman natin kung nasa hulog o hindi. Ayan, nasa baba. Okay, guys, andito na. O, ayan. Ito naman. Dito naman tayo dito sa kabilang ito. Ayan. Ito tapos na ito eh. Ayan, dito naman sila lilipat sa gawing ito. Ayan guys, at inapon tayo ng hapon. At ito lang ang pagsusuporta niya mga kulom na yan ay pinakita ko sa inyo noon nung magbuhos ako ng pedestal guys. Ayan lang, pero kailangan niya nakasuporta talaga itong mga tie rod dito, nakaring yan mga kahardot. Oh, di ba? Oh. Yan po, nabuhusan na yan at bukas naman ay tatanggalan natin yan ng forma. At ipakikita ko naman sa inyo bukas pagtatanggal niyan. At ayan, dumating pang isang konkrito natin. Ayan. Ayan, yan po ang ating nabuhusan ngayon. At talaga sinisigurado natin ang mga suporta ng ating bubuhusan. At ipinachichik din natin sa kanila ang mga bagay na dapat kung nasa hulog para hindi tayo magkaroon ng problema pag binaklas natin. Yan po ang ating paraan. Yan, at abang-abang lang po sa mga susunod nating video mga kahardot. Ayan, tutuloy lang po. A few moments later. At ito nga mga kahardot, pagkatapos ng ating administration column doon ay isinod na po natin dito itong grid beam. Ayan, mahaba po itong grid beam na itong binuhusan at siyempre ginamitan pa rin natin ito ng pump at andito pa rin ng ating mixer. At guys, manghaba nito ito ay hindi lalos 1 meter ang taas dito sa gawing ito, pero sa gawing unahan ay nasa 60 cm lamang po ang height at ang thickness ay 20 cm. Kaya ang pagbubuhos po natin ito medyo masikip-sikip ang pagpapatama, pero maalwan din yan dahil mababa lamang. At siyempre ang ating shuttering ay nakalagay ng support. Simple forma lang po ang nilagay dyan. Nilagyan natin ng tie rod at tukod sa ibabaw ang ating grid beam na ito. Hindi na kailangan ng maraming suporta dahil naka-ano po yan, naka-strap po sa ilalim ng beam yan, may strap po yan. At yan mga kaharot, tuloy-tuloy po tayo sa puno at inabot na nga tayo ng hapon na yan, palubog ng araw. Kung makikita ninyo ay nag-umpisa tayo kasi tanghali at ngayon ay pahapon na. At aabutin tayo tsak ng gabi dito dahil may kahabaan itong ating grid beam. Ganyan po ang magandang pagbubuhos sa may malamig ang panahon. Yan ay napakaluwas sa ating mga tao kung tayo magbubuhos ng malamig ang panahon. Yan po mga kaharot, tuloy po tayo sa ating panonood ng aking video ito.
At ito nga mga kaharot, ang pagbubuhos po natin ng mga itong grid beam na medyo matataas na ay kalha-kalhati muna po dahil hindi natin obligado punuin agad yan dahil wala kulang na ang binibigay na suporta sa ilalim. Kaya kalhati-kalhati lang. Pero yung support na yan ay tie ride, hindi na basta-basta yan bibigay. Nag-iingat lang po tayo. Pero ang the best niyan, kalhati lang ang bubuhusan. Tapos pag nakatapos sa kabandulos, saka babalik. Yan po ang magandang pamaraan yan para iwas po tayo sa pagbuntis o magkaroon ng anumang buwang sa ating binubuhusang struktura. Yan po ang purpose niyan. Kaya hindi po natin agad pinupuno. Umiiwas po tayo sa magkaroon na bumuntis ang shattering o bumigay ang suporta. Kaya po kalahati lamang. Ayan po at tuloy po tayo sa ating mga panonood mga kahardot. More moments later. At yun mga kahardot, dito naman tayo nagbubuhos sa ating boundary wall. Ayan, at ang taas nga nito ay 3 meter 20 cm itong ating boundary wall guys. Ayan, tingnan ninyo. Oh, ayan, hanggang doon 50 meters yan. Binubuhusan at yun nga, natapos natin yung column, yung beam. At ito naman ang ating retaining wall guys. Retaining wall and boundary column at wall. At ang thickness nga po nito ay 30 cm. Ayan guys. Yan po ang ating buhos ngayon. Nakakadugsong ng buhos natin kahapon. Kaya tuloy-tuloy lang para matapos. At yan, natapos ng isang simento. Tapos na siya at tayo naman ay maghihintay uli ng truck para sa pagpapatuloy ng ating buhos dito sa ating boundary wall na ito. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating panonood at kung may mga katanungan tungkol sa pagbubuhos ay inyo lang pong itanong, i-comment lang po dito sa ibaba at para maibigay ko naman po sa inyo ang aming opinion. Guys, tuloy-tuloy pa rin ang pagbubuhos dito. Ayan, hindi nyo nagbubuhos. Oh, ayan. At yun nga mga karat, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video tungkol sa aking pagbuhos ng wall, column, and grid beam. At hanggang dito lamang at kung kayo